Hindi ako makapaniwala na may nagsasabing ang Pilipinas ay isang bansang huli na sa panahon. Ano ang mararamdaman mo kung iyan ang sabihin sa iyo? Minsan, ako mismo ay isa sa mananiwala at sumang-ayon sa mga salitang iyon. Sa loob ng 13 taon na pagtatrabaho sa industriya ng rila sa Pilipinas, ito ang tapat kong iniisip. Bakit kailangang maging ganito kahigpit? Ang paulit-ulit na pagsusuri sa isang tornilyo, ang inspeksyon na hindi napapahintulot kahit sa 0,1 mm na pagkakamali, at ang hindi makatarungang pamamahala sa oras kung saan pinananagot ka sa ilang segundo lamang na pagkaantala. Isang sistema na nakakasakal sa sobrang higpit. Para sa akin, lahat ng iyon ay walang saysay. Kaya naman, gumawa ako ng desisyon. Lilipat ako sa Tisina. 6 na beses na mas malaki ang sahod, may sariling sasakyan, at isang kapaligiran kung saan malaya akong makakapatrabaho. Naniwala ako nang walang bahid ng pagdududa na sa wakas ay makakalaya na ako. Ngunit, makalipas lamang ang ilang linggo, gumuho ang mundo ko. Sa harap mismo ng aking nga mata, ang nga patakaran sa kaligtasan ay basta na lamang binabalewala. Ang nga resulta ng inspeksyon ay pinapaka, at isang test drive na muntik nang mawi sa isang malagim na trahedya. Sa sandaling iyon, naging malinaw sa akin, may mamamatay kung magpapatuloy ito. At doon ko unang napatanto ang tunay na halaga ng nga bagay na aking tinalikuran. At kung bakit ang buong mundo ay humahanga sa sistema ng riles ng Hapon, ang sistema na naging pundasyon ng pagsasanay ko sa Pilipinas, kahit pa ituring itong abnormal sa sobrang higpit. Sa kuwentong ito, ibabahagi ko ang nakakagimbal na katotohanang nasaksihan ng isang inhinyerong Pilipino na umalis sa sariling bayan at ang naisang kasagutan na natuklasan niya sa huli. Tiyak na sa pagtatapos nito, ito ang masasabi mo, hindi lang magaling ang Pilipinas, kahanga-hanga ito. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kuwento. Noong araw na iyon, malinaw na minamaliit ako. Ngayon ko lang iyon napagtanto. Ang nga pamamaraan ninyo sa Pilipinas ay luma na. Kalmado ang kapaligiran sa loob ng conference room. Ngunit ang nga salitang iyon ay tila isang matalim na punyal na tumusok sa aking dibdib. Wala akong naisagot sa masandaling iyon. Tahimik lamang akong tumango. Subalit, sa isang sulok ng aking isipan, isang maliit na paalangan ang unti-unting lumalaki. Noong nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas, pakiramdam ko ay araw-araw akong sinasakal. Gigising ako habang madilim pa sa labas, at magmamadaling pumasok sa trabaho na tila hinahabol ng oras. Sa train depot, hindi mabilang ng mga prosesong pagsusuri ang naghihintay sa akin. Ang paghipit sa isang tornilyo, ang pagkasira ng brake pads, ang 0.1 mm na pagitan, lahat ay may mahigpit na pamantayan. Kapag nakaroon nga kahit katiting na pagkakamali, kailangan itong ulitin? Kailangan ba talagang ganito kahigpit? Ilang beses ko nang itinanong iyan sa aking sarili. Ang higit kong hindi maintindihan ay ang kanilang obsesyon sa oras. Kapag naantala ang tren ng 30 segundo, kailangan mong gumawa ng report. Kapag 1 minuto, bibigyan ka ng amo mo? Sa Tsina, walang pakialam ang nga tao kung malate ng 10 o 20 minuto. Iyon ang normal doon. Ngunit sa Pilipinas, bawat segundo ay pinananagutan. Sa totoo lang, para sa akin, iyon ay hindi normal. Sasabihin ng kasamahan ko ng may seryosong mukha para ito sa kalitasan. Ngunit noong panahong iyon, hindi ko pa talaga naunawaan ang tunay na kahulugan ng salitang iyon. Sa halip, ito ang iniisip ko, hindi kaya dahil sa sobrang pagiging metikuloso sa maliliit na bagay kaya mabagal ang pag-unlad ng Pilipinas. Ang kaisipang iyon ay unti-unting lumaki sa loob ko. Kasabay nito, isa pang pagnanasa ang sumibol, ang makahanap ng mas magandang oportunidad sa ibang bansa. 13 taon akong nagtrabaho at natuto sa isang joint venture na kumpanya ng tren sa Pilipinas na nag-adopt ng teknolohiya at pamamaraan mula sa Japan. Ngunit ngayon iba na ang panahon. Ang Tsina ay may pinakamahabang high-speed railway network sa buong mundo. Ang bilis ng kanilang nga tren na naguugnay sa mga lungsod ay nangunguna rin sa buong mundo. Sa tuwing manonood ako ng balita, paulit-ulit na sinasabi na ang Tsina ang nangunguna sa teknolohiya. Naisip ko, sa Tsina ngayon mas malaya akong makakapagtrabaho kaysa sa Pilipinas. Mas magagamit ko ang aking kaalaman sa isang mas malaking entablado. At higit sa lahat ang kapanatakan ng loob na maktrabaho sa isang lugar kung saan ako ay lubos na pinahahalakahan. Sa Pilipinas, gaano man ako magsumikap, pakiramdam ko ay may isang hindi nakikitang pader sa pagitan ko at ng tunay na tagumpay. Ngunit sa Tisina, iba. Ang wika, ang kultura lahat ay pamilyar. Ang pag-isip sa ganoong hinaharap ay nagpapasigla sa akin.
Ang nasalita sa conference room ay lalo pang natula sa akin, hindi episyente ang Pilipinas, huli na sa panahon. Sa paanuman, naniwala ako sa mga salitang iyon, at kasabay nito, naisip ko, mukhang hindi na talaga para sa akin ang Pilipinas. Ang hindi ko pa alam noon ay ang kapaligirang iyon na itinuturing kong nakakasakal ay ang siyang may tunay na halaga na kinikilala ng buong mundo. At ang kalayaang aking matatamo ay lubhang mapanganib pala, matapos kong marinig ang masalitang iyon may isang bagay sa loob ko ang tuluyan ng nagbago. Isang araw, nakatanggap ako ng isang mensahe. Nakita po namin ang inyong resume. Ang napadala ay isang malaking kumpanya ng release sa Sina. Saglit akong napahinto sa paghinga. Imposible naisip ko habang binabasa ang kasunod na mga salita. Nais po naming kayo ay kunin bilang gaming technical director. At nang makita ko ang susunod na pangungusap, tila tumigil ang aking pag-iisip. Ginagarantiya namin ang sahod na 6 na beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyan ninyong kinikita. 6 na beses. Ang numerong iyon ay napakalaki na tila hindi nakapanipaniwala, ngunit hindi lamang ang pera ang umanti sa akin. Hindi kami magtatagda ng maliliit na restriksyon tulad ng sa Pilipinas. Ipakakatiwala namin sa iyo ang mas malalaki at mas malayang nga proyekto. Kalayaan. Ang salitang iyon ay tumata na malalim sa aking puso. Sa Pilipinas, palagi akong nakatali sa mapatakaran. Ang pamamahalis sa operasyon na bawat segundo ay binibilang, ang sobrang higpit na mapamantayan sa inspeksyon. Gaano man karami ang aking karanasan, kailangan kong kumilos ayon sa itinakdang mga alituntunin. Matagal ko nang iniisip, kung makakagalaw lang ako ayon sa sarili kong desisyon, mas malalaking bagay ang magagawa ko. Ang alok na ito ay tila isang sagot sa aking nga pangarap. At para lalo akong makumbinsi, idinagdag pa nila, nais naming gamitin mo ang iyong kaalaman upang lalo pang paunlarin ang sistema ng release ng Sina. Sa sandaling iyon, isang apoy ang naalap sa aking puso. Pinahahalagahan ako, kailangan ako. Isang pakiramdam na hindi ko kailanman naramdaman sa Pilipinas. Hindi ko namalayan mahigpit ko na palang kinuyom ang aking mga kamao. Ito na ang lugar na hinahanap ko. Nang matauhan ako, buo na ang aking desisyon, gayunpaman, ang huling sumagi sa aking isipan ay ang mataon ko sa Pilipinas. 13 taon, hindi naging madali ang bawat araw. Ang napatakarang itinuring kong sobrang higpit. Ngunit kasabay nito, ang makaranasang aking naipon at ang magamukha ng aking makasamahan. Pinuntahan ko ang aking boss. Nang sabihin ko ang aking intensyon na ma-resign, sandali siyang natahimik. Pagkatapos, sa mahinang boses, sinabi niya, sigurado ka na bang alis ka? Walang paailinlangan akong sumagot, opo. Huminga ng malalim ang aking boss at nakpatuloy, ang iyong kaalaman ay isang malaking yaman para sa kumpanyang ito. Saglit na nanghina ang aking loop sa mga salitang iyon, ngunit agad ko itong iwinaksi, maraming salamat po. Ngunit gusto kong deswa ang aking kapalaran sa ibang bansa. Tinitigan akong aking boss ng ilang sandali at pagkatapos ay marahang tumango. Sige. At sa huli, sinabi niya, tandaan mo lang ito, kung anuman ang mangyari, laging bukas ang pinto namin para sa iyo. Noon, hindi ko gaanong inisip ang kahulugan ng salitang iyon. Sa halip, may kaunting kumpiyansa pa akong naramdaman. Okay lang po ako, sisiguraduhin kong magtatagumpay ako. Walang pag-aalinlangan sa aking sarili sa aking despedida, maraming kasamahan ang dumalo. Lahat sila ay may bahid ng lungkot sa kanilang mamuha. Ngunit ang puso ko ay wala na sa Pilipinas. Sa wakas, malaya na ako, ang nasa isip ko. Malaya na mula sa nakakasakal na mga patakaran mula sa sobrang detalyadong pamamahala, mas malaya, mas malaki. Puno ako ng pag-asa para sa aking kinabukasan. Habang nasa sasakyan papuntang airport, tinitingnan ko ang labas ng bintana. Ang pamilyar na tanawin ng lungsod ay dahan-dahang lumalayo. Paalam Pilipinas, bulong ko sa aking sarili. Ang lugar kung saan ako nanirahan ng 13 taon, ang lugar kung saan marami akong natutunan. Ngunit itinuring ko na itong nakaraan. Nang lumipat ang eroplano at unti-unting lumiit ang nga ilaw ng lungsod, gumaan ang aking pakiramdam. Magsisimula na ang panahon ko, buong paniniwala ko. Ang hindi ko pa alam noon ay ang tunay na kahulugan ng masalita ng aking boss. At ang bigat ng mabagay na aking isinusuko. Nang lumapa ang eroplano sa airport ng Shanghai, hindi ko napigilang huminga ng malalim. Ang pamilyar na hangin, ang wikang sanay akong marinig. Nakabalik na ako. Ang nga salitang iyon ay kusa na lamang lumabas sa aking bibig.
Paglabas ko sa arrival lobby, agad kong nakita ang isang karatula na may pangalan ko. Sa tabi nito ay isang lalaking nakasweat at isang itim na luxury car. Mr. Marco, tama po ba? Hinihintay na po namin kayo. Ang Human Resources Director pala iyon na yumuko pa sa akin. At itinuro niya ang isang napakagarang sasakyan na hindi ko pa nakikita dati. Ito po ang inyong service vehicle. Saglit akong natulala. Sa Pilipinas, gaano man kataas ang iyong posisyon, normal lang na ma-commute gamit ang pampublikong transportasyon. Ako mismo, sa lobong 13 taon ay nakipaksiksikan sa siksikang tren. Ngayon, mayroon na akong sariling driver. Papasok ko sa sasakyan, lumubo ang aking katawan sa malambot na upuan. Parang ibang mundo, hindi ko napigilang ibulong. Ang tirahang inihanda ang kumpanya ay higit pa sa aking inaasahan. Isang unit sa itaas na palapa ang isang high-rise condominium. Maluwa na sala, mabintana mula sa sahi hanggang kisama, at sa labas, ang kumikinang na tanawin ng Shanghai sa gabi. Pati ang aking pamilya ay natulala. Talaga bang dito na tayo titira? Gulat na tanong ng aking asawa. Dahan-dahan akong tumango. Oo, simula ngayon, ito na ang ating tahanan. Sa sandaling iyon, isang malinaw na katuparan ang pumuno sa aking puso. Tama talaga ang desisyon kong bumalik dito. Kinabukasan, pumasok ako sa kumpanya. Isang dambuhalang gusalingang opisina, isang maayos na entrance. Dinala ako sa isang maluwag na opisina. Malaking desk, mamahaling sofa, at mayroon pa akong sariling sekretarya. Kailanman ay hindi pa ako nakatanggap ng ganitong pagtrato. Sa unang araw ng sahod, nang makita ko ang halagang pumasok sa aking bank account, hindi ako makapaniwala. Ibang-iba ang numero kumpara noong nasa Pilipinas ako, totoo nga, mahigit 6 na beses ang laki. Isang hindi mapigilang kagalakan ang bumalo sa akin. Nang gabing iyon, napunta kami ng aking pamilya sa isang mamahaling restaurant. Tatay, ang galing mo. Sabi ng aking anak na may kumikinang na mamata. Oo, sagot ko habang nakangiti. Simula ngayon, lahat ay kaya na nating gawin. Tahimik na lumuha ang aking asawa. Maraming salamat. Nang marinig ko iyon, lalo akong nakumbinsi, ang 13 taon ko sa Pilipinas ay para pala sa sandaling ito. Bukod dito, nang umuwi ako sa aking probinsya, ang reaksyon ng mga tao ay higit pa sa aking inaasahan. Natipon-tipon ang mga kamaanak at kaibigan upang salubungin ako, ang inhinyero matagal na natrabaho sa isang kumpanya ng riles sa Pilipinas ay nakabalik na, at ngayon, isa na siyang direktor sa isang malaking kumpanya. Tila isang bayani ang pagtrato sa akin. Tumayo ang aking ama, puno ng pagmamalaki, at sinabi, ikaw ang karangalan ng ating pamilya. Nang marinig ko ang salitang iyon, uminit ang aking puso. Ito ang hinahanap ko, ang mapahalagahan, makilala, at ay respeto. Nakumbinsi ako ito ang lugar na para sa akin. Hindi nagtagal nagsimula na ang tunay na trabaho. Isang malakihang proyekto ng riles, napakalaking budget. Paulit-ulit na sinasabi nga ehekutibo, kaya mo yan. Gamitin mo ang kaalamang nakuha mo sa Pilipinas. Buong lakas akong tumatango sa kanilang masalita. Sisiguraduhin kong magtatagumpay tayo. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ko ang ilaw ng lungsod mula sa bintana ng aking tahanan, huminga ako ng malalim. Ang kumikinang na mga ilaw ay tila walang katapusan. Ito ang buhay na pinangarap ko. Mataas na sahod, malayang kapaligiran, pagkilala mula sa iba. Wala akong anumang reklamo, sa katunayan, ang pakiramdam ng pagiging masikip sa Pilipinas ay tila isang kasinungalingan na lamang. Noon, nakatali lang ako sa mawalang kwentang bagay, naisip ko pa. Ngunit, hindi ko pa namamalayan noon, na ang maningning na buhay na ito ay guguho sa isang iglap lamang. At sa loob ng nakakasakal na kapaligirang iyon ay naroon pala ang isang bagay na hindi dapat kailanman isuko. Makalipas ang ilang linggo mula nang magsimula ako sa trabaho, napapasyahan kong personal na suriin ang site. Ang proyektong dati ay nakikita ko lamang sa mapulong dokumento, panahon na upang makita ko ito gamit ang aking sariling mata. Dito na magsisimula ang tunay na laban, naisip ko habang papunta sa depo ng tren. Malawak na lugar, mga makabagong tren na maayos na nakahanay. Sa unang tingin, tila walang anumang problema. Ngunit sa sandaling tumayo ako sa pasukan, nakaramdam ako ng isang hindi may paliwanag na pakailang. May mali. Noong natatrabaho pa ako sa Pilipinas, may isang bagay na laging nakikita pagpasok sa depot, ang safety bulletin board, mapaalala, at mga checklist ng pamamaraan sa pagtatrabaho. Halos wala sa maiyon ang naririto. Hindi ko napigilang tanungin ang taong na lilibot sa akin, nasaan po ang safety board? Bahagi siyang tumawa at sinabi, iyon po ba? Formalidad lang iyon.
Nang marinig ko ang nga salitang iyon, isang maliit na kaba ang sumibol sa aking puso. Formalidad lang? Niluno ko na lang ang aking sasabihin at nagpatuloy sa paglalakad. At sa sumunod na sandali, nasaksihan ko ang isang bagay na hindi ko halos mapaniwalaan. Ang mamekaniko ay nagtatrabaho nang hindi man lang tinitingnan ang nga pamamaraan. May mapumapasok sa ilalim ng tren nang walang anumang safety check. Hindi ko napigilang huminto. Sandali lang, automatikong tumaas ang aking boses. Hindi ninyo sinusunod ang tamang pamamaraan, di ba? Sumagot ang namamahala na parabang walang problema, okay lang po yan, sanay na sila. Sanay na? Saklit akong natihilan. Iyan ang problema. Kapag nilaktaban ang makakbang, maring mauwi ito sa isang malubhang aksidente. Ngunit, basta na lamang niya itong sinagot, wala pa namang malaking aksidente na nangyari dati. Dahil sa mga salitang iyon, nanlamig ang aking buong katawan. Dahil hindi pa nangyayari, ibig sabihin ay walang problema, ang kaisipang iyon mismo ay lubhang mapanganib na para sa akin. Nakpatuloy ako sa pak-inspeksyon. At sunod-sunod na hindi kapani-paniwalang makatanawin ang aking nakita. Ang pagsusuri sa magasgas sa gulong ay ginagawa lamang sa pamamagitan ng tingin. Dapat sana ay ginagamitan ito ang panukat upang masuri hanggang sa antas ng milimetro. Hindi ko napigilang magtanong, sinusukat niyo ba ng mayos ang gasgas na yan? Ang sagot na natanggap ko ay napakagaan. Kitang-kita naman po, walang problema. Natulala ako. Imposibleng malaman ang 0.5 mm na depekto sa pamamagitan lamang ng tingin. Iyon ay hindi kasanayan, kundi purong hula-hula. Habang nagpapatuloy ako sa pagsisiyasat, napagtanto kong hindi lang iyon ang problema. Ang pagsusuri sa pagkaputpot ng preno ay pinasimple. Ang pagpapalit ng langis ay doble ang tagal sa itinakdang panahon. Ang higpit ng mga turnilyo ay hindi sinusukat. Pakiramdam ko ay nanuyo ang lahat ng dugo sa aking katawan. Kailangan ulitin ang lahat ng ito. Hindi ko namalayan, malakas na pala ang aking boses. Ngunit ang natanggap kong reaksyon ay pagtataka at pakalito. Ulitin, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tila ba para sa kanila, ako ang nag-overreact. Pilit kong ipinaliwanag. Mapanganib ito kung magpapatuloy. May posibilidad na magkaroon ng malubhang eksidente, ngunit tila hindi tumatagos sa kanila ang aking nga salita. Sapat na po ito. Pasado naman ito sa pamantayan ng sina. Nang marinig ko ang nga salitang iyon, tila na blangko ang aking isipan. Kung pasado sa pamantayan, sapat na? Talaga bang sapat na iyon? Mariin kong sinabi, hindi iyan sapat. Dapat nating unahin ang buhay ng pasahero. Doon bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon at mahinahon siyang nagsalita, wala tayo sa Pilipinas. Sa mga salitang iyon, tila tumigil ang lahat. Nasa sina tayo. Ang bilis at kahusayan ang mahalaga dito. Natulala ako. Sa aking isipan, sunod-sunod na bumali ang maalaala ko sa Pilipinas, ang mahigpit na pagsusuri, ang paulit-ulit na kumpirmasyon, ang paninindigang hindi pinapalampas kahit 1 milimetrong pagkakamali. Talaga bang walang saysay ang lahat ng iyon? Sa mga sandaling iyon, isang bagay sa loob ko ang dahan-dahang gumuho. Ang mabagay na pinaniniwalaan ko ay nagsimulang mayanik. At kasabay nito, isang bagong damdamin ang sumibo. Hindi ito simpleng pagkakaiba lamang, ito ay isang bagay na mas malala. Nang araw na iyon, buo na ang aking desisyon. Hindi ito maring magpatuloy. Hindi ko kayang magbulag-bulagan. Ang nga nakita ko sa site ay malayo sa normal. Agad akong kumilos upang humiling ng pagbabago. Una, tinipon ko ang matagapamahalan ng site at isa-isang ipinaliwanag ang mga problema, ang kakulangan sa safety checks, ang paglaktaw sa mga pamamaraan ng inspeksyon, at ang papapanatili na hindi sumusunod sa pamantayan. Lahat ay maaring madulot ng aksidente. Kalmado ngunit may diin kong sinabi, kailangan nating baguhin ito ngayon din. Buhay ang nakataya rito. Ngunit, hindi ko inaasahan ang kanilang reaksyon. Imbes na manahimik, lahat sila ay napakita ng pagkabahala. At pagkatapos na ilang sandaling katahimikan, isang tao ang nagsalita. Kapag ginawa natin yan, babagal ang trabaho. Sa mga salitang iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Ang iba ay nagsimulang sumang-ayon. Hahaba ang oras ng trabaho. Hindi tayo abot sa deadline. Natulala ako, hindi ba dapat mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa bilis? Nang akmang sasagot ako, isa pang boses ang sumabat, wala namang naging problema sa ganitong paraan dati. Nang marinig ko iyon, isang galit ang umakyat sa aking dibdib. Hindi ko napigilang itaas ang aking boses. Huli na ang lahat kapag may problema nang nangyari. Ang aksidente ay dapat iniwasan bago pa man ito mangyari. Ngunit lalo lamang nanlami ang kapaligiran. Ang kanilang nga tingin ay tila malayo at may distansya.
Para bang ako ang tinitingnan nilang abnormal. Ang pag-alinlangang iyon ay naging isang katiyakan. Nagpasya akong direktang magulat sa mas mataas na pamunuan. Pumunta ako sa opisina ng Vice-Presidente at sinabi ang lahat ng aking nakita sa site. Isa-isa kong ipinaliwanag ng maayos kung saan ang problema, bakit ito mapanganib, at kung paano ito dapat ayusin. Pagkatapos kong magsalita, sandaling katahimikan ang namayani, bumuntong hininga ang Vice-Presidente, naiintindihan ko ang punto mo, sa mga salitang iyon, saglit akong nakahinga ng maluwag. Ngunit, ang sumunod niyang sinabi ay kabaliktaran ng aking inaasahan. Pero, kailangan mong tingnan ang realidad. Sa mga salitang iyon, nanlamig ang aking buong katawan. Ang proyektong ito ay may mahigpit na deadline, mayroon din tayong limitadong budget. Kung susundin natin ang lahat ng pamamaraan ng Pilipinas, hindi tayo abot sa araw ng pagbubukas. Agad akong sumagot, pero ang kaligtasan. Bago pa ako matapos, pinutol niya ang aking sasabihin. Walang problema sa kaligtasan, napahinto ako sa kanyang tiyak na pagsasabi. Pasado naman tayo sa pamantayan. Umiling ako, hindi sapat na pasado lang sa pamantayan para maprotektahan ang buhay ng mga pasahero. Sa sandaling iyon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Vice-Presidente at sa isang malamig na boses, sinabi niya, nasa sina tayo. Ang salitang iyon ay kapareho narinig ko sa site. Ang bilis at kahusayan ang mahalaga dito. Hindi na ako nakapasalita at napatuloy pa siya. Naintindihan mo ba kung bakit ka namin kinuha? Naguguluhan akong sumagot dahil sa aking kalaman at technical na husay. Umiling siya ng malinaw. Hindi. Ang masalitang iyon ay sumira sa lahat. Dahil sa iyong resume. Isang inhinyero na nagtrabaho ng 13 taon sa Pilipinas. Ang titulong iyan. Iyon ang napapatas ang aming kredibilidad. Natulala ako, tila na blanko ang aking isipan, ibig sabihin, hirap kong sinabi, ginagamit niyo lang ako bilang isang figurehead. Kalmadong sumagot ang Vice-Presidente, maari mo itong isipin sa ganyang paraan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay gumuho ang aking kinatatayuan. Pakiramdam ko ay itinakwil ang aking buong pagkatao. Ang kaalamang aking pinahirapan, ang karanasang aking naipon, lahat ay itinuturing lamang na isang palamuti. Pero, isang boses na hindi ko mailabas ang namo sa aking lalamunan. Ngunit, hindi na bago ang Vice-Presidente. Binabayaran ka namin ng malaki, gampanan mo ang papel na katumbas niyan. Ang salitang iyon ay malami na tumusok sa akin. Mula ng araw na iyon, malinaw na nabago ang pakikitungo sa akin. Ang nga tao sa site ay iniwasan na ako. Kapag may pinupuna ako, hayagan silang napapakita ng pagkainis. Kapag kinakausap ko sila, sagot lang nila ay ang pinakakailangan. Tila ako ay isang pabigat. Huwag mong ipilit ang pamamaraan ng Pilipinas, minsan ko pang narinig mula sa aking likuran. Unti-unti ako ay napaisa. Alam kong tama ang aking sinasabi ngunit walang nakikinig. Sa halip, ang aking presensya mismo ay nagiging isang sagabal. Ang katotohanan iyon ay dahan-dahang sumisira sa aking kaloban. At isang araw, malinaw kong napagtanto, hindi ako kailangan dito. O mas masahol pa, mula sa simula, hindi ang aking kakayahan ang kailangan nila. Ang titulo ko lamang. Nang maunawaan ko ang katotohanan iyon, dahan-dahang gumuho ang aking puso. Ang pagbabalik na dati kong ipinamamalaki ay unti-unting nawalan ng kulay. Mula noon sa tuwing pupunta ako sa site, mga tanawin na ayaw kong makita ang aking kinakaharap. Ang dati hinala lamang ay naging isang malinaw na katotohanan. Hindi ito simpleng kapabayaan. Ito ay isang malinaw na panganib. Isang araw, sinusuri ko ang talaan ng inspeksyon. Isang partikular na datos ang nakakuha ng aking pansin. May nakitang maliliit na bita sa aksel ng gulong. Saglit akong nanlami. Ang aksel ang pinakapuso ng isang tren. Ang pagkakaroon ng bita dito ay nangangahulugan ng posibleng malubhang aksidente. Agad akong nautos. Alisin agad sa serbisyo ang bagon na iyan. Ngunit kinabukasan, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang aking nasaksihan. Ang bagon na iyon ay ginagamit sa normal na operasyon. Nagmamadali kong kinarap ang tagapamahalanga si Ted. Bakit nayo ginamit yan? Ipinakita niya sa akin ang isang dokumento na parabang wala lang. Sa muling pagsusuri, wala namang nakitang problema. Kinuha ko ang dokumento at binasa ito. Nakasulat nga na pasado. Ngunit habang tinititigan ko ito, may naramdaman akong mali. Ang muling pagsusuri ay ginawa kaninang umaga, pero ang orihinal na pagsusuri sa Excel ay ginawa kahapon.
Imposibleng matapos ang muling pagsusuri sa loob lamang ng isang gabi. Dahan-dahan akong natanong, talaga bang sinuri ninyo ito? Isang sandaling katahimikan, at isang malabong sagot, opo, siyempre. Nang marinig ko ang sagot na iyon, naunawaan ko ang lahat. Ito ay pinaka. Agad akong tumawa sa ahensya ang inspeksyon. Sinuri niyo ba ulit ang Excel kahapon? Ang boses sa kabilang linya ay tila na alangan at halatang hindi natural. Wala pong problema. Nang marinig ko ang boses na iyon, nanigas ako. Pati ang ahensya ng inspeksyon ay kasawat. Ibig sabihin, ang katotohanan ay sadyang itinatago mula pa sa simula. Natulala ako. Sa Pilipinas, hindi kailanman mangyayari ito. Ang inspeksyon ay absoluto, at ang resulta ay hindi maaring baguhin. Ngunit dito, ito ay pang-araw-araw na gawain. Ang katotohanan iyon ay tuluyang sumira sa aking mga paniniwala. Habang nagpapatuloy ako sa pagsisiyasat, napagtanto kong hindi lang iyon ang problema. May mga bahaging giriles na hindi sapat ang inspeksyon. May mga seksyong signal system na walang backup. Ang oras ng pagsasanay ng mga driver ay kalahati lamang ng kinakailangan. Lahat ay mga bagay na hindi dapat pinahihintulutan. Pilit kong ipinaglaban, mapanganib ito. Siguradong makakaroon ng aksidente. Ngunit ang sagot ay laging pareho, sobra ka lang mag-alala. Normal lang yan dito sa Tsina. Sa tuwing naririnig ko ang salitang iyon, tila pinipiga ang aking puso. Normal. Gaano kapanganib ang normal na iyon, walang sinuman ang gustong umunawa. Isang araw, direkta akong nagreklamo sa presidente ng kumpanya. Ipinahayag ko ang lahat ng problemang nakita ko, ang tunay na kalagayan sa site, at ang aking matibay na paniniwala na magkakaroon ng aksidente. Walang paligoy-ligoy kong sinabi, may mamamatay kung magpapatuloy ito. Ngunit, iba ang naging tugon niya sa aking inaasahan. Mahinahon siyang tumawa. Masyado kang seryoso. Sa mga salitang iyon, natigilan ako. Masyadong seryoso? Buhay ang nakataya, at iyon ang kanyang hatol? Pilit kong iginiit, may mga aksidente nang nangyari noon. Hindi natin dapat ulitin ang parehong pagkakamali. Ngunit, iwinagaywe lamang niya ang kanyang kamay. Ibang kaso iyon. Sa pagkakataong ito, walang problema. Hindi na ako nakapagsalita. Bigla kong naramdaman na walang saysay ang aking pagkakatayo doon. Walang sinuman ang sineseryoso ito, o mas tamang sabihin, ayaw nilang seryosohin. Ang katotohanang iyon ang pinakakakilakilabot sa lahat. Nang araw na iyon, pabalik ko sa opisina, hindi ako makatatayo mula sa aking upuan ng matagal. Sa aking isipan, paulit-ulit na lumilitaw ang tanawin sa Pilipinas, ang mga mekanikong paulit-ulit na nagsusuri, ang kanilang pagiging masalansa kahit katiting na mali, ang kaisipang kaligtasan ang pinakamahalaga sa lahat. Noon, akala ko ay sobrang higpit, pakiramdam ko ay nakakasakal. Ngunit ngayon, malinaw kong naintindihan. Iyon pala ang sistema para protektahan ang buhay. At kasabay nito, isa pang katotohanan ang aking napagtanto. Dito, ang sistemang iyon ay hindi umiiral. O mas tamang sabihin, wala silang balak na ipatupad ito, napakalaking pagkakaiba. Hindi ko namalayan, nanginginig na pala ako. Sa hinaharap, sasakay ang mga ordinaryong pasahero sa linyang ito. Nga pamilya, nga bata, nang maisip ko ang tanawing iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa aking likuran, kung di magkaroong weniga aksidente. Makakatakas ba ako sa responsibilidad? Hindi. Bago pa man iyon, ano ang ginagawa ko ngayon? Sa pagbubulak-bulagan ko, hindi ba't kinukonsenti ko ang panganib? Nang sumagi sa aking isipan ang kaisipang iyon, tila ako hiningal. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding takot sa lugar na aking kinaroroonan. No mga panahong iyon, halos hindi na ako makatulog. Kapag ipinipikit ko ang aking nga mata, lumulutang ang nga imahe mula sa site, ang nga mekanikong binabaliwala ang nga pamamaraan, ang nga inspeksyon na formalidad lamang, ang nga panganib na pinapalampas. At ang katotohanan na lahat ng ito ay itinuturing na walang problema. Talaga bang walang saysay ang nga pamamaraan sa Pilipinas? Ang tanong na iyon ay hindi maalis sa aking isipan. Upang humanap ng sagot, nagsimula akong maksaliksik ng nga lumang talaan at mga pagsusuri mula sa ibang bansa. At doon, isang katotohanan ang aking natuklasan. Ang mga eksperto sa riles sa buong mundo ay lubos na pinupuri ang sistema NG Riles NG Japon. Ang mismong sistema na pinagbasean NG aking pagsasanay sa Pilipinas. Ang perpektong anyong ng teknolohiya sa kaligtasan na naabot ng sangkatauhan. Nung una, akala ko ay eksaherasyon lang. Ngunit nang makita ko ang datos, natulala ako. Ang average na pagkantala ang Shinkansen bullet train
ang Japan ay ilang segundo lamang. At ang pinakanakakagulat sa lahat ay ang katotohanan na mula nang ito ay maksimula, wala pang ni isang pasahero ang namatay sa aksidente. Hindi ako makagalaw habang nakatiti sa screen. 0. Sa loob ng maraming dekada, sa paghahati ng daan-daang milyong tao, 0 ang bilang ng namatay sa aksidente. Posible ba talaga iyon? Ngunit iyon ang hindi may kakailang katotohanan. Sinabi pa ang isang eksperto mula sa Europa, ang rails ang Japan ay hindi lamang isang paraan ng transportasyon. Ito ay isang sining ng kaligtasan na idinisenyo na parang isang precision machine. Dahan-dahan akong huminga, ang nga bagay na itinuturing kong nakakasakal noon, hindi pala iyon hindi episyente o sobra. Sa katunayan, kabaliktaran pala. Iyon pala ang resulta ng pag-alis ng lahat ng hindi kailangan upang makamit ang pinakamataas na antas ng lohika. At ang lohikang iyon ang nagpoprotekta sa buhay. Naalala ko ang mga araw ko sa Pilipinas, walang sinuman doon ang napapabaya. Kahit walang nakatingin, kahit matagal, lahat ay para sa kaligtasan. Ang ugaling iyon ay hindi obligasyon, iyon ay karangalan. Ang kamalayan na ang kanilang trabaho ay sumusuporta sa buhay ng tao ang siyang napapatibay sa mahigpit na sistemang iyon. Sa wakas, naunawaan ko, ang sobrang detalyadong pagsusuri, ang pamamahala sa operasyon na bawat segundo ay binibilang, lahat ay makakaunay, upang hindi makaroon ng aksidente, upang protektahan ang buhay. At ang pinaksama-samang pagsisikap na iyon ang lumihangang isang antas ng katumpakan na itinuturing na abnormal ng mundo. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata, isang malalim na pagsisisi ang kumalat sa aking puso. Ano ba ang tinitingnan ko noon? Ano ang itinuring kong walang saysay? Ang lugar na iyon ay may kabuluhan pala, o mas tamang sabihin iyon lamang ang may kabuluhan. Sa kabilang banda, naalala ko ang lugar kung nasaan ako ngayon. Ang kulturang inuuna ang bilis, nilalatawan ang nga pamamaraan, at kontento na sa pagpasalamang sa pamantayan. May kaluwagan dito, ngunit ano ang nasa likod ng kaluwagang iyon? Malinaw kong naunawaan. Iyon ay panganib. Isang panganib na naipon sa malugar na hindi nakikita. Isang istruktura kung saan walang sinuman ang nananagot. At isang sandali na tiyak na darating balang araw. Sa Pilipinas, ginagawa nila ang lahat upang hindi dumating ang sandaling iyon. Ngunit dito, tila ba inaasahan na nilang darating ito, napakalaki ngang pagkakaiba. Dahan-dahan akong bumulong, hindi huli ang Pilipinas. Sa katunayan, sila ang unang nakarating sa tamang sagot. Naalala ko ang masalita sa conference room. Hindi episyente ang Pilipinas. Mali. Tila lang hindi episyente. Sa katotohanan, iyon ang pinaka-logical at pinaka-perpektong sistema. Sa wakas, naunawaan ko kung bakit pinahahalagahan ng mundo ang riles ng Japan at ang nga pamamaraang natutunan ko sa Pilipinas. Kung bakit lubos itong pinupuri ng nga eksperto. Simple lang ang sagot. Dahil hindi nila kailanman minamalit ang buhay. Nang mapatanto ko ang katotohanan iyon, isang malakas na damdamin ang umakyat sa aking puso, pagmamalaki. At kasabay nito, isang malalim na pagsisisi, tinalikuran ko ang lugar na iyon, ang tunay na kahusayan na kinikilala ng mundo ay kusa kong binitawan. Ngayon ko lang naramdaman ang bigat nito. Ang paniniwalang iyon ay naging tiyak dahil sa isang pangyayari, ito ay sa araw and test drive. Dapat sana ito ay isang mahalagang proseso upang tiyakin ang kaligtasan sa huling pagkakataon. Lahat ng panganib ay sinusuri at kung may problema agad itong inaayos. Iyon ang dapat na mangyari. Nang araw na iyon, habang nakatayo sa site, may mabigat na agam-agam sa aking puso. Dahan-dahang umandar ang tren. Sa simula, walang problema, mayos itong bumilis at naabot ang nakatakdang bilis, ngunit, sa isang sandali, bahagyang yumani ang katawan ng tren. Hindi ko pinalampas ang kakaibang pakiramdam na iyon. Ano yun? Sa sumunod na sandali, isang malakas na kalabo ang narinig kasabay ng malakas na pagyanik ng tren. Isang abnormal na panginginig. Hindi ito ordinaryong pagyanik, ito ay isang mapangganib na senyales ng isang struktural na problema. Hindi ko napigilang tumayo. Itigil ang tren. Biglang nabalot ng tensyon ang buong lugar. Mabuti na lang walang pasahero sa test drive na ito. Ngunit paano kung ito ay tunay na biyahe na? Nang sumagi sa aking isipan ang ideyang iyon, nanlamig ang aking buong katawan. Agad na natukoy ang sanhi hindi balancing axle, ang mismong problemang tinukoy ko noon. Mariin kong sinabi suriin agad ang lahat ng bagon. Ngunit ang aking hiling ay basta na lamang tinanggihan. Sinabi ng Vice-Presidente ng may malamig na ekspresyon, hindi maaring suriin ang lahat. Hindi ako makapaniwala.
Bakit po? Kung susuriin natin lahat, kailangan nating maulat sa mga autoridad. Kung mangyari iyon maantala ang pagbubukas. Nang marinig ko ang salitang iyon, tila may pumutok sa loob ko. Hindi ba mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa pagbubukas? Walang paalinlangan na sumagot ang Vice-Presidente sa aking tanong, sapat na ang palitan lamang ang bagon na may problema. Ang desisyong iyon ay napakagaan, maulit lang po iyan. Posibleng may parehong problema rin ang ibang mga bagon. Ngunit, umiling lamang ang Vice-Presidente. Walang problema. Sa mga salitang iyon, tila natapos na ang lahat. Sa huli, isang bagon lamang ang pinalitan. At ang talaan ngang insidente ay ginawang hindi kailanman nangyari, walang aksidente, walang problema. Nakatayo lang ako roon, tulala, walang nagawa. Pinano ko lang ang panganib na binaliwala sa aking harapan. Nang gabing iyon, naisa ako sa opisina. Sa gitna ng katahimikan, nakatiti lang ako sa labas ng bintana. Ang tanawin ng Shanghai sa gabi ay maganda pa rin at kumikinang, ngunit ang mailaw na iyon ay tila walang laman. Sa aking isipan, paulit-ulit na lumilitaw ang mga alaala sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas nangyari ang parehong bagay, tiyak na ihihinto ang lahat ng bagon, makakaroon ng masusing investigasyon. Kahit gaano pa katagal, ipapapaliban ang pagbubukas. Iyon ang normal. Ngunit dito, iba, ang pagbubukas ang prioridad. Ang iskedeyul ang prioridad, at sa likod nito, mayroong isinasakripisyo. Buhay. Sa wakas, napagtanto ko, dito ang prioridad ay sadyang baliktad. Ang kaligtasan ay hindi ang pinakamahalaga. Sa halip, ito ay inilalagay sa huli. Nang maunawaan ko ang katotohanan iyon, isang takot ang bumalot sa akin. Sa hinaharap, sasakay ang mga tao sa linyang ito, mga pasaherong walang kamalay-malay, mga pamilya, mga bata, paano kung kasama roon ang sarili kong pamilya? Nang maisip ko ang tanawing iyon, tila ako hiningal. Kung magpapatuloy ito, mangyayari talaga. Ang aksidente ay hindi nakataon lamang. Ito ay tiyak na mangyayari dahil sa pinagsama-samang nga kapabayaan. Alam na alam ko iyon. Kaya naman, alam ko na. Ito ay isang bagay na nakatakda ng mangyari. Napansin kong nanginginig ang aking makamay. Gusto kong tumakas. Ngunit hindi rin ako makatakas. Habang narito ako, kasama ako sa may pananagutan. O mas tamang sabihin ako ang responsible. Ang katotohanan iyon ay isang mabigat na pasanin. Kung makaroon ng aksidente, ano ang ginagawa ko nun? Ano ang nakita ko? Ano ang nalaman ko? Habang walang ginagawa, hindi ako makakatakas sa tanong na iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na pagiging desperado. At kasabay nito, isang ideya ang sumagi sa aking isipan. Hindi pa ba huli para pigilan ito? Ngunit, alam ko na ang paggawa ng hakbang na iyon ay may napakalaking kapalit. Nang araw na iyon gumawa ako ng isang desisyon. Hindi na ako mabubulak-bulagan. Gaano man kahirap ang sitwasyon, gaano man ako kagipit, hindi ko tatalikuran ang katotohanan. Muli kong tinipon ang lahat ng dokumento, matalaan mula sa site datos ng inspeksyon, ang anomalya sa test drive. Isa-isa kong inayos ang mga ito bilang ebidensya, at napagtanto ko hindi ito problema enerhiya sang tao lamang. Ito ay problema energy sistema. Ang kulturang inuna ang bilis, ang sistemang napapalabo sa responsibilidad, ang mekanismong natatago sa hindi magandang katotohanan. Ang lahat ng ito ay nag-ipon at lumihan ng isang sistema kung saan ang aksidente ay inaasahan ng mangyari. Huminga ako ng malalim, at gumawa ako ng isang hakbang. Ilalabas ko ito, ang katotohanan ito, sa labas. Napasya ako mapadala ng impormasyon nang hindi napapakilala sa mga internasyonal na ahensya ng eksperto sa riles at sa media. May pealinlangan ako, kung malalaman, mawawala ang aking trabaho, posisyon, at lahat, ngunit mas nakakatakot ang isiping walang gagawin at mangyayari ang aksidente. Ilang araw ang lumipas, ang napangyayari ay umusat ng mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Isang internasyonal na eksperto ang nagpahayag ng pagdududa sa kaligtasan ng linya. Sa ganitong disenyo at operasyon, mataas ang panganib ng malubhang aksidente. Ang komentong iyon ay mabilis na kumalat. Idinakda pa ngang isang inhinyero sa riles mula sa Europa, hindi ito nakapasa sa pamantayan ng Japan. Ang isang high-speed railway ay hindi may tuturing na kumpleto kung ganito. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpabago sa sitwasyon. Sabay-sabay na naulat ang media, malubhang alalahanin sa kaligtasan, pagkakaiba sa internasyonal na pamantayan. Ang problemang dating itinatago ay sunod-sunod na lumabas sa isang iglap, nakagulo sa loob ng kumpanya. Namutla ang mga ehekutibo,
At nakmadali ang mataw sa site. At sa wakas, isang desisyon ang ginawa, ang pagpapaliban ng pagbubukas. Ang planong dati ay sinasabing hindi maring maantala ay napahinto. Tahimik kong pinakinggan ang balita. Sa aking puso, isang bagay ang dahan-dahang gumaan. Pagkatapos nun, isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Nasimula ang pagrebisa sa mapamantayan sa kalitasan, at inimbitahan ang nga eksperto mula sa labas. Kabilang sa kanila ang nga inhinyerong Hapon, ang nga pamamaraang dating itinuring na hindi episente at binaluwala ay ngayon ay kinukonsidera bilang isang mahalaga at kinakailangang pamantayan. Habang pinapanood ko ang tanawing iyon, tahimik kong naisip, sa huli, bumalik din sila ron. Ang sagot ay naroon na palimula sa simula, ayah lang itong aminin ngang sinuman. Hindi nagtagal, iniulat ng internasyonal na media. Ang pinakamaasahang sistema ng Rilas ay ang sistema ng Hapon. Nang makita ko ang salitang iyon, isang init ang bumalot sa aking puso. Dati itinuturing ko itong nakakasakal, akala ko ay walang saysay. Ngunit ngayon, malinaw kong masasabi, hindi iyon walang saysay. Sa halip, iyon ang pinakapinong sistema para protektahan ang buhay. Naalala ko ang pulong noong araw na iyon. Hindi episyente ang Pilipinas. Kung makakatayo ako ulit sa parehong sitwasyon, walang paalinlangan kong sasabihin, mali ka. Iyon ang gikaizay-zang giperpektong sistema sa mundo para maiwasang ang aksidente. Ang mataong dating nang iinsulto ay wala nang masabi, ang realidad na ang napatunay sa lahat. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking nga mata. Ang malayong site sa Pilipinas, ang mga araw na natatrabaho ako ron, ang bawat habang ng pagsusuri, ang paulit-ulit na kumpirmasyon. Lahat ng iyon, ngayon ay nakaroon na ng kahulugan. Sa wakas, naunawaan ko ang kahipitang iyon ay hindi limitasyon. Iyon pala ay karangalan.